Maghanda na kayo, kabahan na kayo. Lahat ng politiko at lahat ng sangkot sa graft and korupsyon, sa flood control, scam, iisa ang inyong paglalagyan. Pagka kayo nakasuhan, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at maaresto kayo o sumurrender kayo. Kasi ito na po ang desisyon. Sa Quezon City Jail, sa may Payatas, malapit sa Sandigang Bayan, diyan po ikukulong ang lahat at pagsasama-samahin kayo. Pag naaresto o sumurrender, 7 days, 1 week lang na nakahiwalay kayo under quarantine. After 7 days at nakitang wala kayong problema sa kalusugan, isasama kayo sa normal na mga bilanggo. Katulad ng nararanasan ngayon ni dating Senador Bong Revilla. After 1 week, na nakahiwalay siya, nalaman, healthy naman, walang problema, isinama na sa pangkaraniwang bilanggo. Diyan sa Payatas, Quezon City. Walang VIP treatment. Walang order ang korte, ang Sandigang Bayan, na ikulong kung saan-saan. Isa lang, Quezon City Jail, Payatas Compound. Yun po. At ganon din ang mangyayari sa mga maaresto at kahit sinong politiko, district engineer, contractor. Ganun po. Kahit na iba pa yung kaso, pero kung dito sa Quezon City, diyan kayo ilalagay. Ganun ang gagawin ng DILG, PNP, Bureau of Jail and Management Penology, dahil yan ang order ng korte, ng court. Lahat naman ang order ng court kapag may kaso. Yan ang sinusunod. Katulad nung kay Atong Ang, pag siya'y sumurrender o mahuli ng mga otoridad, ang kanyang paglalagyan, 2 city jail ang pagpipilian. City jail ng Laguna, kung saan RTC ng Laguna ang nag-issue ng warrant of arrest sa kidnap or homicide, kidnapping for homicide, kidnapping for illegal detention, non-bailable offense. Or doon sa jail ng Lipa City, lalawigan ng Batangas. Dahil meron ding Regional Trial Court order ng ganon ding kaso laban kay Ang at yung kanyang mga akusado. Kaya doon kayo makukulong. Ganon po. Kung anong order ng court, yun ang susundin ng BGNP. Wala nang VIP treatment. Wala nang ikukulong sa Campo Crame. Walang house arrest sa ngayon. Walang hospital arrest. Talagang sa pangkaraniwang kulungan ng mahirap ng mga pangkaraniwan, doon kayo isasama. Yan ho ang tamang nangyayari at kailangan. Kahit suspect pa lang kayo, akusado pa lang, pero malversation of public fund, graft and corruption, or plunder, mga non-bailable offense yan. Dahil yung custodial center ng Campo Crame, hindi na pwedeng pagkulungan ng politiko at kung mga VIP, wala na. Kung nangyari yan noong nakaraang mga administrasyon, ngayon hindi na. Kasi dinidemolish na yung lugar na yun. Lalagyan daw ng bagong building na opisina ng PNP. At tama lang naman. Bakit ba sa gagawin VIP yung mga sangkot na yan? Kahit na under trial pa sila, may pananagutan na. Kasi mayroong probable cause. Kaya kinasuhan, kaya pinaaresto at magta-trial. Kaya yung sinasabi ko, mag-isip-isip na kayo, maghanda na kayo. Kung sakali, umabot sa ganon at mukhang papunta ron, laban kina Senator Villanueva, Senator Estrada, Senator Escudero, at kung sino-sino pa. Iisa inyong paglalagyan. May kasabihan, sa final din kayo makikita-kita. Ayun. Saan yung final? Sa korte at sa Quezon City Jail. Walang hindi makakalusot yata at hindi neta palulusutin yung mga gimmick na magwi-wheelchair, may sakit, house arrest, hospital arrest, mansion arrest. Di ba? Wala nang ganun. At tama yan. Kasi kaya po mahigpit, binago ng korte at ng mga otoridad
dahil po hindi pangkaraniwan ang mga kaso. Yung flood control scam, peoples of the Philippines ang complainant. Mamamayang Pilipino pinagnakawan ng bilyon o trilyong pera. Malinaw na malinaw, nagkaroon ng pang-aabuso sa buwatan at nakawan sa pera ng bayan. Kaya yung mga pulis, BGNP, DILG, mga justices ng ating mga korte, complainant din sa graft in corruption. Kaya talagang walang VIP dyan. Yan ang aking interpretation at opinion kung bakit ganun ang style. Doon naman kay Atong Ang at iba pang co-accused dun sa kidnapping for homicide, kidnapping for illegal detention, kasi 100 pa lang mga sabungero ang nawawalang buhay ng mga panahon yon, 2021 at 2022, dahil sa mga sabong operation nila. Yung 22 na co-accused ni Atong Ang, arrested na, nakakulong na. Si Ang na lang ang hinahanap ngayon. Pag nahuli yan, hindi rin pwede ang VIP treatment yan, kahit pag gaanong kayaman. Ang balita, bilyonaryo ang mamang yan. Pero hindi yan magagamit at hindi yan oobra sa paghahanap ng hustisya. Pag nahuli, kulong. Walang VIP treatment. At yung iba pa. Okay? So, abangan natin kung ano ang mangyayari tungkol dito. Samantala, sunod na issue. Uy, congratulations kay General Jose. Ano bang tunay na pangalan ni General Nartates? 4-star General na. Promoted na as 4-star General, PNP Director General na. Tapos na opisyal na yatang binitawan at nagretiro. Sibilya na si General Torre. So si Nartates na po, napunta sa Malacanang, nanumpa kay Pangulong Marcos, kinabit na yung 4 na star sa balikat. Ayan, mabuhay. At alam ko mayroong anniversary. Kailan ba anniversary? Nag-anniversary. Tama, nag-anniversary ang Philippine National Police. Tama-tama ito. Promoted, dating Lieutenant General, Acting General, Director General, ngayon full-time Director General ng PNP, General Nartates. Salamat po at congratulations. Good luck. Napakaraming aarestuhin, napakaraming iimbestigahan, napakaraming kakasuhan. Sana po ay mapabilis. Lalo na ho ang pag-aresto at pagpapatupad ng court order, warrant of arrest sa mga politiko, contractor, engineer at kung sino-sino pa na pinaghahanap ng batas ng Pilipinas. Yan ang isa sa malaking hamon at pagsubok sa bagong Director General. Sa wakas, nakuha na rin niya ang 4-star General. Dala-dala na niya hanggang kung kailan siya magre-retiro. Yan po. Congratulations. Again, for information at education, ang ating mga topic.